May mga sandali sa buhay na kahit gaano ka kasipag ay parang hindi ka pa rin umaangat. Kung minsan iniisip mo na baka kulang ka sa talento o baka hindi ka para sa tagumpay. Pero sa totoo lang, may mga ugali lang talaga na pumipigil sa pag-asenso. Ano ba ang mali? Ano ba ang dapat tanggalin para sa wakas ay gumalaw ang buhay pataas? Ang pag-unlad ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo. Madalas mas malakas ang epekto ng mga bagay na hindi mo ginagawa. May mga nakasanayang gawi, mga mali at tahimik na habits na unti-unting kumakain ng oras, lakas at oportunidad. At kung hindi mo sila bibigyan ng pansin, ay mananatili kang umiikot sa parehong problema taon-taon. Sa video na ito, ilalantad natin ang 7 bagay na kailangan mong tanggalin sa buhay kung talagang gusto mong umangat. Hindi ito mga sikreto na kahihirap gawin. Ito ay mga simpleng paalala na kapag tuluyang tinanggal mo ay magbubukas sa iyo ng panibagong antas ng disiplina, kalinawan at kumpiyansa. Mga aral na babagay sa buhay ng karaniwang Pilipino na nangangarap ng mas maayos na kinabukasan. Habang nakikinig ka sa bawat punto, subukan mong ihanay sa sarili ang bawat napapakinggan mo. Kilalanin ang mga ugaling kailangan mo ng bitawan at mga pag-uugaling handa mong baguhin. Ang pag-asenso ay nagsisimula sa katapatan sa sarili at sa tapang na harapin ang katotohanang may mga bagay kang kailangang itigil para mas marami ang magsimulang gumanda. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Habang pinag-iisipan mo ang mga sinabi ko sa intro oras na para ilipat natin ang atensyon sa mga ugaling matagal nang humahawak sa iyo pababa, ito na ang bahagi kung saan unti-unti nating bubuksan ang mga mata sa mga gawain na akala mo ay normal lang, pero sila pala ang dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Maraming Pilipino ang nadadapa hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil may mga bagay silang kinikimkim na dapat matagal nang naalis. Kaya samahan mo ako at unawain natin isa-isa ang 7 hadlang na ito na kailangang mawala para tuluyang gumanda ang takbo ng iyong buhay. Number 1. Tanggalin ang ugaling madaling sumuko. Maraming Pilipino ang may pangarap, pero madalas nagiging hadlang ang mabilis na pagbitaw kapag nahirapan. Kapag may konting problema o hindi naging maayos ang simula, ang unang reaksyon ay umatras. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ng maraming tao. Hindi dahil kulang sila sa galing, kundi dahil hindi nila nabibigyan ng pagkakataon ang sarili na matapos ang sinimulan. Kapag nasanay ka sa pagsuko sa maliliit na bagay, nadadala mo ito sa mas malalaki at mas seryosong bahagi ng buhay. Ang pagtipid, pagnenegosyo, pag-aaral, pag-alis, sa masamang gawi, lahat yan nangangailangan ng consistency. Kung bawat hirap ay sinusukuan mo agad, hindi ka makakakita ng bunga dahil hindi mo pinapayagang lumago ang anumang sinimulan mo. Ang mga taong umaasenso ay hindi perpekto, hindi laging masipag at hindi laging tama ang diskarte. Ang pinagkaiba nila ay hindi sila umaayaw basta-basta. Kapag mali ang simula, inuulit nila. Kapag hindi gumana ang plano, gumagawa sila ng bago. Kapag sila ay nadapa, bumabangon sila kahit ilang beses pa. At yan ang ugaling kailangan mong buuin kapag gusto mong umangat sa buhay. Minsan kahit maliit ang progreso, mas mahalaga na gumagalaw ka kaysa tumigil. Dahil kahit mabagal na hakbang, basta tuloy-tuloy nag-iipon ng momentum. Samantala, ang mga taong madalas sumuko ay nananatili sa parehong sitwasyon taon-taon. Tandaan mo na ang tunay na pagbabago ay hindi agad nakikita, pero unti-unti itong lumalabas kapag hindi mo sinusuko ang proseso. Kung iisipin mo mabuti, ang dami ng pagkakataong muntik ka nang umangat, pero umatras ka bago dumating ang resulta. Marahil ilang hakbang na lang sana bago makita ang pagbabago. At dito mo makikita kung gaano kahalaga ang pagtanggal sa ugaling madaling sumuko. Kapag mas pinili mong kumapit at magpatuloy, mas nagiging malinaw ang direksyon at mas malapit ka sa buhay na matagal mo nang gusto. Number 2. Tanggalin ang pag-asa sa swerte at tsamba. Maraming Pilipino ang umaasa sa tamang pagkakataon, perfect timing, o biglang pagdating ng magandang kapalaran. Para bang ang pag-asenso ay parang loto na hinihintay mo lang ang tamang numero para sa iyo. Ang ganitong mindset ay naglalagay sa iyo sa posisyon na laging naghihintay imbes na kumikilos.
At habang naghihintay ka, nauubos ang oras, lumilipas ang mga oportunidad at unti-unti kang nalalayo sa pag-unlad na dapat sana ay natatamasa mo na. Kapag umaasa ka sa swerte, mas nawawala ang disiplina. Iniisip mong may darating na solusyon, kaya hindi mo inaayos ang mga dapat ayusin ngayon. Hindi ka nag-iipon dahil baka sumuweldo ng mas malaki sa susunod. Hindi ka nag-aaral ng bagong kasanayan dahil baka may dumating na bagong trabaho. Hindi ka nagpaplano dahil baka may biglang biyayang magpapabago sa lahat. Ang problema kapag swerte ang kapalit ng aksyon, palagi itong huli at bihira. Ang mga totoong umaasenso ay hindi umaasa sa milagro. Umaasa sila sa sipag, sa praktikal na desisyon at sa matalinong paghawak ng oras. Hindi nila itinataya ang kinabukasan sa tsamba. Gumagawa sila ng paraan para hindi sila nakadepende sa dami ng swerte na ibibigay ng araw, kundi sa dami ng tamang hakbang na ginagawa nila bawat araw, at yan ang mindset na nagbibigay ng kontrol sa buhay. Kung aalisin mo ang pag-asa sa swerte, mapapansin mong mas nagiging direkta ang pag-iisip mo. Mas nagiging malinaw ang mga plano at mas nagiging matatag ang loob mo sa pagharap sa mga hamon. Hindi mo na itinataya ang tagumpay sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Sa halip, binibigyan mo ng halaga ang sariling kakayahan at pagpupursigi. Mas nagiging praktikal at grounded ang bawat galaw mo. Kapag sinimulan mong bitawan ng pag-asang darating ang magandang kapalaran ng kusa, mas makikita mong kaya mo palang likhain ang swerte mo. Kaya mo palang baguhin ang takbo ng buhay sa pamamagitan ng disiplina at tamang aksyon. Dito mo mararamdaman ang tunay na lakas dahil hindi ka na kumakapit sa tsamba. Ikaw na mismo ang gumagawa ng dahilan para umasenso. Number 3, tanggalin ang pagiging takot sa pagbabago. Maraming Pilipino ang nananatili sa parehong sitwasyon. Hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil natatakot silang gumalaw mula sa nakasanayan. Ang pagbabago ay nakakatakot, lalo na kung hindi malinaw ang mangyayari pagkatapos. Pero ang hindi alam ng karamihan ng pag-unlad ay nagsisimula sa pagpasok sa mga bagay na hindi komportable. Kapag takot ka sa pagbabago, nakakulong ka sa lumang bersyon ng sarili mo at hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ng sarili na lumaki at mag-mature. Kapag lagi kang kumakapit sa kung ano ang pamilyar, nakakalimutan mong ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ang mga oportunidad ay nag-iiba, ang mga pangangailangan ay lumalawak at ang mga paraan ng pag-angat ay nagbabago rin. Kapag ikaw ay natatakot lumabas sa comfort zone, mauuna kang maiwan. Makikita mo ang iba na umaangat habang ikaw ay na-stuck pa rin sa lumang paraan na matagal nang hindi gumagana sa panahon ngayon. Ang pagiging takot sa pagbabago ay nakakaapekto pati sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi ka nag-aaral ng bagong skill dahil baka mahirapan ka. Hindi ka nagtatangkang magnegosyo dahil baka malugi ka. Hindi mo sinusubukan ang bagong paraan ng pag-iipon dahil baka hindi mo masundan. Lahat ng yan ay nagiging pader sa pagitan mo at ng pag-angat na matagal mo nang gustong makamit. Kung hindi mo sisimulang gibain ang takot, ay hindi ka makakalapit sa tagumpay. Kung papakinggan mo ang kwento ng mga Pilipinong umasenso, pare-pareho silang may isang malaking ginawa. Tinanggap nila ang pagbabago kahit takot sila. Sinubukan nila ang bago kahit kinakabahan. Iniwan nila ang lumang habits na hindi na nagagamit at pinalitan ng mga bagong disiplina. Hindi sila naging bihasa agad, pero sa pagdaan ng panahon lumaki ang confidence nila dahil pinili nilang sumubok. Kapag sinimulan mong tanggalin ang takot sa pagbabago, unti-unti mong mararamdaman na mas marami palang pinto ang nagbubukas. Mas nagiging malawak ang tingin mo sa mundo at mas nagiging flexible ka sa mga oportunidad. Dito mo makikita na ang pagbabago ay hindi kalaban kundi kaibigan. Sa tuwing tatanggapin mo ito, mas lumalapit ka sa buhay na gusto mong maabot. Number 4, tanggalin ang pakikipagkumpara sa ibang tao. Isa ito sa pinakamalakas sumira ng tiwala sa sarili ng maraming Pilipino. Sa panahon ngayon, napakadaling mainggit, lalo na kapag nakikita mo sa social media ang tagumpay ng ibang tao. May bagong sasakyan, may magandang negosyo, may maayos na trabaho, may maagang naabot na pangarap. Habang ikaw iniisip mo kung bakit parang ang bagal ng progreso mo, dito nagsisimula ang tuluyang paghina ng loob dahil hindi mo na nakikita ang sariling pag-usad. Ang nakikita mo lang ay kung gaano ka kalayo sa iba. Ang problema sa paghahambing ay hindi mo alam ang buong kwento ng taong tinitingnan mo.
Hindi mo alam kung ilang taon silang nagtiyaga bago nakamit ang nakikita mo ngayon. Hindi mo alam kung anong sakripisyo ang pinagdaanan nila, kung ilang beses silang nabigo, kung anong sakit ang kinaya nila para marating ang kasalukuyan. Pero dahil nakikita mo lang ang resulta, napupunta ka sa maling konklusyon na mas magaling sila, mas swerte sila, o mas pinagpala sila kaysa sayo. Kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao, nawawala ang focus mo sa sarili mong landas. Hindi mo na nabibigyan ng halaga ang mga maliliit na tagumpay na dapat sana ay ipinagdiriwang mo. Hindi mo na napapansin ang pagbuti ng iyong mindset, ang pagbabago ng habits, ang unti-unting pag-improve ng disiplina at kakayahan mo. Hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil masyado mong binabantayan ang life progress ng iba. Ang resulta, hindi ka masaya at hindi ka motivated. Kung gusto mong umangat, kailangan mong tanggapin na iba-iba ang timeline ng bawat tao. May mga tao na maaga pa lang umaangat. May iba na late bloomer at may iba na dahan-dahan pero sigurado ang progreso. Ang mahalaga ay gumagalaw ka. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Ang mahalaga ay araw-araw may ginagawa ka. Kahit maliit, basta pareho ng direksyon ng pangarap mo. Hindi mo kailangang unahan ng lahat. Kailangan mo lang unahan ang dating bersyon mo. At kapag tinanggal mo ang ugaling makipagkumpara, mas mararamdaman mo na magaan ang paglalakbay. Mas magiging makabuluhan ang bawat hakbang. Dahil hindi mo na sinusukat ang sarili mo gamit ang sukatan ng iba. Makikita mo na ang tunay na laban ay hindi kung gaano ka kabilis kumpara sa iba, kundi kung gaano ka katatag sa sarili mong pace. At sa ganitong mindset, mas mabilis mo ring makikita ang tunay na pag-asenso dahil hindi mo na inaabala ang sarili mo sa hindi mo naman kailangang patunayan sa kahit sino. Number 5. Tanggalin ang ugaling ipagpaliban ang mga dapat gawin. Maraming Pilipino ang may kakayahan, may talento at may pangarap pero hindi umaabot sa potensyal dahil sa ugaling laging mamaya na lang. Ito ang isa sa pinakamapanirang habit na hindi agad napapansin. Kapag iniisip mong may oras ka pa, hindi mo namamalayan na nauubos na ang pagkakataon. Ang isang simpleng pag-antala ng gawain ay nagiging linggo-buwan hanggang maging taon na walang nangyayari. At sa huli, ikaw rin ang nalulugi dahil hindi mo na ibibigay sa sarili ang tsansang umangat. Kapag pinapabayaan mong maipon ang mga gawain, unti-unti itong nagiging pabigat sa kaisipan. Hindi ka makapag-focus dahil alam mong may hindi ka pa tinatapos. Hindi ka makakilos ng maayos dahil dala mo ang stress na ikaw mismo ang gumawa. Mas tumitindi ang pressure habang tumatagal ang delay at mas lalo mong nawawalan ng gana. Hanggang sa tuluyan mo nang hindi magawa ang dapat sana ay natapos na ng maaga. Ito ang cycle na pumipigil sa maraming Pilipino na maging consistent. Kung titignan mo ang mga taong umaasenso, hindi sila perpekto pero meron silang iisang ugali. Hindi nila hinahayaan na maipon ang responsibilidad. Kapag may kailangan gawin, sinisimulan nila agad. Kahit hindi nila alam ang lahat. Dahil alam nilang mas mahalaga ang paggalaw kaysa sa paghintay ng perfect timing. Hindi nila pinopostpone ang pag-aaral ng bagong skill, ang pagsimula ng negosyo, o ang pag-aayos ng finances dahil alam nilang bawat araw na lumilipas ay dagdag oportunidad na nawawala. Kapag tinanggal mo ang ugaling ipagpaliban, mas mararamdaman mong mas magaan ang buhay mo. Mas lumilinaw ang isipan dahil wala kang bit-bit na backlog. Mas nagiging mataas ang confidence mo dahil alam mong kaya mong kumilos agad. At mas nagiging disiplinado ka dahil nasasanay kang i-prioritize ang mga gawaing may totoong epekto sa buhay. Hindi ito madali sa umpisa, pero habang tumatagal, nagiging natural itong gawin. At kapag sinimulan mong piliin ang aksyon imbes na pag-antala, mas mapapansin mong bumibilis ang pag-unlad. Yung dating 3 buwang gawain na gagawa mo na ng mas maaga pa. Yung dating pangarap na matagal nang nakatenga, nagkakaroon na ng first step. Yung dating plano na hindi mo masimulan, nagiging visible na ang progress. Dito mo makikita na minsan, hindi ka kulangan ng problema kundi ang pagkaantala. Kapag naalis mo ito, mas malapit ka sa buhay na gusto mong marating. Number 6, tanggalin ang pakikipag-usap sa mga taong pinipigilan ang pag-unlad mo. Maraming Pilipino ang hindi makaangat, hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil napapalibutan sila ng mga taong walang ginagawa kundi hilahin sila pababa. Ito ang mga kaibigan, kamag-anak o kakilalang puro reklamo, puro negatibo at puro duda sa kakayahan mo. Kapag araw-araw mong naririnig na hindi mo kaya, mahirap yan.
Huwag mo nang subukan, unti-unti itong pumapasok sa isip mo hanggang maniwala ka na rin na imposibleng umangat. Kaya napakahalaga na alisin ang ugaling pakikipaggamit sa mga taong naglalason sa mentalidad mo. Kapag lumalapit ka sa mga taong walang pangarap o walang disiplina, natural na hihilahin ka nila sa parehong level. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi nila mai-imagine ang buhay na mas mataas kaysa sa nakasanayan nila. Kapag sinabi mong gusto mong magnegosyo, tatawanan ka nila. Kapag sinabi mong nag-iipon ka, sasabihin nilang sayang ang pera. Kapag sinabi mong nagbabago ka, tatanungin ka kung bakit kailangan pa. Kapag lagi kang nakikipag-usap sa ganitong tao, nananakaw nila ang lakas mo bago ka pa magsimula. Ang mga taong umaasenso ay maingat sa kung kanino nila ibinibigay ang oras at atensyon. Hindi sila lumalayo dahil elitista sila, kundi dahil alam nilang ang mindset mo ay nahahawa sa mindset ng mga taong madalas mong kasama. Kapag palagi mong kausap ang mga taong may pangarap, mas lumalawak ang pananaw mo. Kapag kasama mo ang mga disiplinado, mas lumalakas ang drive mo. Kapag madalas mong kausap ang mga matatag, mas nagiging palaban ka. Kaya napakahalaga ng kung sinong hinahayaan mong makaapekto sa pag-iisip mo. Kapag tinanggal mo ang ugaling makipagpalitan ng oras at enerhiya sa mga taong walang ambisyon, mas mapapansin mong gumagaan ang loob mo. Mas lumilinaw ang priorities mo. Mas nagiging inspired ka magtrabaho at mas nagiging malinaw kung anong direksyon ang dapat mong puntahan. Hindi dahil iniwan mo sila, kundi dahil pinili mong bantayan ang mentalidad mo. At kung minsan, yan ang pinaka-importanting investment para umasenso. At kapag nagawa mong pumili ng tamang tao sa paligid mo, sisimulan mong makita na ang pag-unlad ay mas mabilis kapag hindi ka binabagsakan ng negativity. Mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili, mas gumaganda ang kalidad ng mga desisyon mo, at mas nagiging handa ka sa mga oportunidad. Dito mo mararamdaman na ang pag-angat ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo, kundi pati sa kung sino ang kasama mo habang ginagawa mo ito. Number 7. Tanggalin ang ugaling matakot sa pamumuhunan sa sarili. Maraming Pilipino ang gustong umasenso, pero natatakot gumastos para sa sariling pag-unlad. Iniisip nila na sayang ang pera sa kurso, sa libro, sa seminar o sa skill na matututunan. Ngunit ang hindi nila alam, bawat sentimong ginagastos sa paghasa ng kakayahan at kaalaman ay investment na babalik ng mas malaki. Ang ugali na laging iniisip na baka mawala ang pera ay pumipigil sa maraming tao na maabot ang susunod na antas sa buhay. Kapag hindi mo pinapahalagahan ang pamumuhunan sa sarili, limitado ang oportunidad mo. Hindi mo natututo ang bagong kaalaman, hindi ka nagkakaroon ng bagong koneksyon, at hindi mo nakikita ang mga pinto na pwede sanang mabuksan sa iyo. Habang ang iba ay tumitira sa lumang pamamaraan at lumalago ang kaalaman, ikaw ay nananatiling parehong bersyon ng sarili mo. Ang resulta, naiwan ka sa parehong lugar na gusto mo nang lisanin. Ang mga taong umaasenso ay may disiplina sa paglalaan ng oras, lakas at pera para sa sarili. Alam nilang ang pinakamahalagang asset nila ay sila mismo. Kaya nag-i-invest sila sa skill na magagamit sa trabaho o negosyo, sa kalusugan para mas maging produktibo, at sa kaalaman para mas makagawa ng tamang desisyon. Hindi nila tinitingnan ang gastusin bilang gastos, kundi bilang hakbang para lumago at umasenso. Kapag tinanggal mo ang ugaling matakot sa pamumuhunan sa sarili, mas magiging proactive ka sa pag-abot ng pangarap. Mas nagiging bukas ang isip mo sa mga bagong ideya at mas handa kang harapin ang hamon ng buhay. Ang mga oportunidad ay nagiging mas malinaw dahil handa ka ring gumastos ng oras at lakas para samantalahin ang mga ito. Ang pag-aalaga at paghasa sa sarili ay nagiging tulay para maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay. At sa wakas, kapag nagsimula kang unahin ang sarili sa tamang paraan, mararamdaman mong mas mabilis kang umaangat. Ang bawat investment sa kaalaman, sa skill at sa kalusugan ay nagbubunga ng mas maraming pagkakataon at mas matibay na kumpiyansa. Dito mo malalaman na ang tunay na pag-asenso ay nagsisimula sa pag-aalaga at pagpapalakas ng sarili bago ang iba pang bagay sa paligid mo. Alam mo ba na ang bawat maliit na pagbabago na ginawa mo ngayon ay may kapangyarihan na baguhin ang buong takbo ng buhay mo bukas? Hindi mo kailangan ng malaking pera, malaking koneksyon o swerte para umasenso. Kailangan mo lang ang tamang mindset at tapang natanggalin ang mga ugali na humahadlang sa progreso mo.
Ang 7 bagay na tinalakay natin ngayon ay hindi biro. Ito ay mga real na hamon na kinakaharap ng bawat Pilipino sa araw-araw. Kapag tinanggal mo ang mga ito, mararamdaman mo ang ginhawa ng pagtahak sa tamang direksyon at ang saya ng unti-unting pag-usad sa buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Huwag mong hintayin bukas o may tamang oras. Simulan mo ngayon ang pagbabago. Ang pag-angat mo ay nagsisimula sa mga desisyon mo sa sandaling ito at sa mga hakbang na pinipili mong gawin araw-araw. Ang mundo ay mas bukas sa iyo kapag pinili mong harapin ito ng may tapang at tamang mindset. Ang pagbabago ay hindi laging madali. May mga araw na parang bumabalik ka sa simula. May mga pagkakataong mapapagod ka at may mga oras na parang walang nangyayari. Pero kapag pinili mong tuloy-tuloy at nanatili sa disiplina, ang bawat maliit na hakbang ay nagiging pundasyon ng mas malaking tagumpay. Ang prosesong ito ay unti-unti, pero solid at totoo. At sa huli, ikaw mismo ang makakakita ng resulta ng sipag at tiyaga mo. Higit pa rito, ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang para sa iyo. Kapag natutunan mo itong pamumuhay ng may tamang mindset, nagiging inspirasyon ka rin sa ibang tao. Nagiging dahilan ka para ang mga kasama mo sa buhay ay mas gusto ring gumalaw pataas. Mas gusto ring baguhin ang sarili at mas gusto ring magtagumpay. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon. Simulan mo sa sarili mo at hayaan mong kumalat ang positibong epekto nito sa iba. Sa huli, kapag nagsimula kang gumawa ng tamang hakbang ngayon, mas mabilis mong mararamdaman ang pagbabago sa buhay. Ang bawat aksyon mo ay may epekto at bawat tamang desisyon ay nagdadala ng mas malinaw na direksyon patungo sa tagumpay. Ang buhay ay maganda at mas makabuluhan kapag pinili mong kumilos ng may tapang, disiplina at malinaw na layunin.